Kung napanood nyo ang aking video guys tungkol sa paksiw na isda na to, ito ay isinahog ko sa gulay ko na alokbati with okra. Doon sa video ko na yun ay 2 piraso nga lang ang aking isinahog doon sa aking gulay. Kaya nga yung tira ay ito nga, isinahog ko naman siya dito sa aking ginataang talong. Pero itong ulam na to ay syempre ginawa ko naman ito the next day. Alam naman natin na pag paksiw, di naman yun agad-agad nasisira, basta initin lang lagi. Dahil nga may tira pa itong paksiw na pagdesisyonan ko naman na magluto ng ginataang talong at itong paksiw nga ang aking isasahog. Kaya kung makikita ninyo, ginaya ko na naman itong talong at pinag-slice ko lang siya ng sakto lang sa sukat. At ayan nga, may uod pa nga sa dulo kaya syempre tinanggal natin. Nang matapos ko ngang maigayak ang talong, ito nga at nagluluto na tayo. Di ko lang masyado na videohan ang proseso ko sa pagluto at madali lang naman tong lutuin. Unang-una nga, yung paksiw na isda ay luto na, kaya for sure ang aking lulutuin na lang ng maigi ay yung talong na gulay. At pag maluto na nga yung gulay, isahog na natin ang paksiw. Ilang segundo nga lang, luto na agad yung ulam natin, kaya nagsalin na ako dito sa mangkok. Bali pala may kunting karne siyang sahog, gawa nang nagdala ang papa namin ng kunting karne. At yun nga, para isang lutuan na lang, isinabay ko na siya sa paggata. At dahil pwede din naman talaga na isabay ang karne sa pagluto ng ulam na may gata, unang-una di rin naman kami masilan pagdating sa ulam, kaya okay kaayo. Tara, kain. Tanong at ilagay kung tama o mali ang gawin. Gawi. Gawi. Okay. Number 1. Maghapon na nood ng TV. Tama, mali. Mali. Oh, sagot mo doon. Di naman kita. O na mo na ang aralin bago ang laro. Tama, mali. Tama. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Couple.